di ba? Pero huwag sabihin kayo bagsak. Hanggat di... So, in number 10, to impedance is supplied by 120 volts or yung 120 or yung 50 Hz. Pwede ba tayo mag-isa bukas mga 12 or 11:30? Mag-early lunch na kaya? Ngayon, kung 12, I hope we can able to finish until 4 o'clock. Meron lang akong importanteng habol bukas. O, yung pamangkin ko ay mag-asawa ay pinapato. Pwede na? O, tiga, RI 2 ohms, RI 4 ohms. Paano ko sabing RL yun? Wala mo sinabi? Yun, yung class yun eh. Alam? Manaliwan, kasi 2 plus J ko. Maliwanag eh, parang kung di mo alam yun. O, may ganda na pinag-usapan. Tama. Lagyan ko na lang ng mga tatlong kare. Isang I total, isang I call, kung gusto mo, RI, tatlo yan. Makakabuo na naman yan. O, ko sa ilogan. Bili ko na. Ano ba na? Okay, manin. O, tapos sabi, to what value of R so that the power factor of the entire circuit ay 0.92 lagi. So 0.92 yung power factor total. Maliwanag? O. Ano ito total din eh? Di ba? R cosine ang 0.92. So 23.07 degrees. Tama? Now, vector diagram naman ang gagawing solusyon. Alin ang unahin? Ay R, ay coil, ay total. Pare ang ay R mo na, unahin. Tama? Yung I coil, mineral component. Anong component niya? Resistive at reactive. Yung resistive, in phase. Yung reactive, perpendicular. Naintindihan? Yes, sir. Sige, nagawa ko na kanina rin. Ari ang I coil. So, ari ang I total. So, cosine law. Hindi cosine law. Hindi naman given lahat eh. Di ba? Maliwanag. Kaya minsan cosine law, minsan naman sine law. Kunin ko muna ang I coil. Ano ba ang I coil? Di ba? E over say coil. Ano ang E? 120 all over 2 plus J4. Magkano rin? 26.8328. Ano na? 26.8328. Parang angle negative. 63.43. Do you agree na yung I coil na yun, mula sa reference? So ito yung I coil. Do you agree na yung 63.43? Beta coil na po. Yun, tama. Hindi pwede kung may makuha ang beta. Tama? Ang beta ay 180 minus 63.43. 116 point? Okay. Ano aring angle na rin? Total. Meron ba? Yun, meron. Maliwanag. Diba ang triangle, nakagarne? Nakaganyan. Okay lang bang itayo ko na lamang para hindi tayo tumabingi ang mata, ang liig. Okay lang ba yun? Wala ba? So, RAI, total, RAI, IR, RAI, I coil. Tapos are ay yung 116.57. Ano naman? Ay 23.07 degrees. O, kailangan ko makuha yung IR. Bakit? Kasi kung nakuha yung IR, yung voltage din yan, no? 120 din. So, kung makuha yung IR, voltage over IR, R na ulit, kagaya ng kanina. Nasunod ko. So, kailangan ko makuha yung IR. So, anong gagawin? Di ba yung pwede ko sine law? Sine law. Kasi kung sine law ko, IR is to sine ng opposite doon. Kailangan ko muna kunin ang angular eh. Sabi natin ay sigma.
Paano kukunin sigma? Ano ba ang sum ng lahat ng angle ng isang triangle? Ayun. So, 23.07 plus 116.57 plus sigma is equal to 180. So, magkano sigma? 40.36. Ganyan. Marunong ka mag-sign law? So, IR is to sign pa no? Sigma is equal to I coil kasi I coil ang meron. Yan, hindi rin ito ng video ko, I coil. I coil is to now sign of 23.07. Ano ba na? So, pag kinuha mo ngayon ng IR, that is I coil na 28.8328. Hindi mo nasama ang angle. Kasi ito, magnitude lamang. Sine of sigma. Ano sigma? 40.36 all over 1. Sine of 23.07. So, makuha na yung IR. Naiintindihan? For 7.97. So, makuha na ba yung R? Okay naman dito sa R. E over IR. So, 120 all over 47.6497. 84 ohms. Parang kami mali dyan. May goal po yan, 26. Yung nasa Sorry, mali. 26. Sorry, mali. So, hindi na sagutin. Nasa book. 44.344. Ano sa pa? 4. Yun. So, 44.3444. So, 2.7059. 61. Oh, okay na. Yun ang sagot. Oh, sinadya ko lang unahin muna ang vector para ma-encounter naman ang sine law. So sabi ko nga, ang cosine law kung given yung tatlong sides. Minsan naman ang ibibigay, ito yung binigay. Isa lang. The total. Diba? Again, hindi mag-given. Kukunin mo muna. Tapos nangyari, yung angle na on, lumabas yung tin eh. So nangyari, isa lang side ang given. Pero nakuha natin yung dalawang angle. Kaya minsan, in that case, sine naman ang gagamitin. Maliwanag? Okay. Alternative solution. Ano sabi ko? Parallel. Admittance. Admittance method. Y1 plus Y2. Ang Y1 ay 1 over C1, ang Y2 1 over C2. Ano ba ang C1? Ibig 2 plus J4. Do you agree? Ano ba ang C2? 1 over R. Yun. Kasi, R lamang. Eh kung ini-inductor, JXL, nakalagay. Maliwanag. Hindi mo ko na din, nakaprove mo yung sulat ko. O, ngayon, ano reciprocal na rin? Rectangular na po sa map. 0.2 over 20.1 minus J 0.2 plus 1 over R. Igugroup ko lang si real. Tama? Minus J 0.2. Di ba na yung total? Nag-gets hindi? Ano rin? Conductance, total. Ano rin? Susceptance, total. O, saan ko nakita yung puntos sa susceptance? Sa admittance, triangle. Ari daw ang susceptance, ari ang conductance, tapos ari, total yan, kaya ari ay theta total. Ay nakuha na natin, merong given. Ano? Ano bang relationship? Pagka opposite saka adjacent. Yun, so tangent, theta total is equal to susceptance all over conductance. Ay di ka ang theta ay 23.7, ang susceptance ay 0.2. Ari ay 0.1 plus 1 over R.
O baka hindi pa kayo manipulate. So, garne. Pinagpalit ko lang ng pesto. So, 0.2 over tangent of 23.07. Tapos 1 over r, yung magiging sagot na rin. Susubtract sino? Si 0.1. Tapos, yung sagot, ano mangyari sa sagot? Inverse. Yun, inverse. So, 2.7058. Yo, ano na madali? Ngayon, na-encounter na ang admittance triangle. Na-encounter natin ang power triangle, vector diagram, formulas, admittance na ano ngayon, triangle. Tapos nag-admittance spell na. Wala na akong hindi discuss na. Yes ba? Kahirap kung ano, kadami ano. Ano ba nyo rin yan sa second set? Hindi pala. Kaya ka? Kaya po. O, tinatawag ko kayo para you will not give up. Kaya naman.